isa pong karangalan na ma-introduce sa inyo. Sino ba ang Philippine Carabao Center? Ano ba ang kanyang mandato, ang kanyang programa at mga serbisyong ibinibigay sa mga kooperatiba, asosasyon at mga magsasaka? So, ayan po. Ang mandato po ng DA Philippine Carabao Center, para po dun sa hindi pa po nakakaalam, ito pong PCC or Philippine Carabao Center ay na-establish, nabuo siya, itinaguyod through Republic Act 7307 or the Philippine Carabao Act of 1992. At ang mandato po na nakapaloob dito ay para po pangalagaan, paramihin at itaguyod ang kalabaw sa Pilipinas bilang pagkukunan po ng lakas na pantrabaho, karne, gatas at balat. At bukod po dyan, meron pong inilabas ang Department of Agriculture. Issuance po ito, tinatawag po na DA Administrative Order No. 9 Series of 2008. Ang sinasabi naman po dito, ang Philippine Carabao Center ay magiging National Lead Agency for Livestock Biotechnology, Research and Development in the Department of Agriculture. At ito naman po, bagong-bago, katulad nung nabanggit ko kanina, nalagdaan po ito noong September 2025, last year lang, ang Republic Act 12308, or tinatawag namin itong AIDCA, Animal Industry Development and Competitiveness Act. So ang sinasabi po dito, ina-expand nga po ang mandato ng PCC. So hindi lang research and development sa kalabaw, kundi sa iba pang hayop. So, research and development sa paghahayupan, develop and implement strategies, and may undertake animal vaccine and biologics research and development. So, sa batas pong ito, pag sinabi pong animals, nakapaloob po dito ang livestock, ang poultry, dairy, at maging yung companion animals. Pero syempre, depende po kung ano ang magiging implementing rules and regulations. So, doon po sa IRR na yon, malalaman natin kung ano ba talaga ang magiging focus pagdating sa research and development ng Philippine Carabao Center. Nakapaloob din po dyan sa batas na yan ang tungkol sa National Feeding Program. So, ano ba ang sinasabi doon na mandato rin ng PCC? Sinasabi po doon na ang National Dairy Authority at ang Philippine Carabao Center ang siya magiging lead agencies pagdating sa supply mapping ng gatas. Sabi ko nga po kanina, mamimili ang gobyerno ng gatas. Locally produced milk po ito ha, hindi ito yung imported milk para po sa National Feeding Program under the School-Based Feeding Program at Supplementary Feeding Program. So yan po ang karagdagang mandato ng Philippine Carabao Center under RA 12308. Pagdating naman po sa vision ng PCC, ang vision po ng PCC ay maging premyadong institusyon pagdating sa pananaliksik at development para sa patuloy po na sustainable growth ng livestock industry. So, nakapaloob din po sa mission ng PCC ay maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat ng may taya sa industriya ng paghahayupan. So primarily, ito yung mga kooperatiba nga po, asosasyon at mga farmers. So ang DAPCC po, ang tinatawag naming programa, main program po namin ay Carabao Development Program at ito ay merong tatlong components. Una dito, Genetic Improvement Program. Ito po yung programa upang maitaas nga po ang lahi ng kalabaw para maging source ng karne at gatas. Karagdagan po doon sa, di ba, ginagamit na talaga ang kalabaw na pantrabaho. Pangalawa po ay research for development. May iba't ibang areas po ang PCC pagdating sa pananaliksik at pagde-develop po ng kalabaw po, no? Una po dyan yung animal breeding and genomics. Meron din po animal reproduction, animal production systems and nutrition, yung animal health, biosafety and environment,
Meron din pong product development. And lastly, yung socioeconomics and policy research. At syempre, yan pong GIP at R4D ang talagang pinaka-objective or minimiti po na dalawang programa na yan ay makapag-develop ng mga iba't ibang negosyong salig sa Kalabaw. Yan po ay naka-under naman sa Carabao-based enterprise development. So, dapat ay makapag-provide po ang PCC. Ang Kalabaw ay isa lamang tool sa pagnenegosyo. Pagdating naman po sa mga services, ito po yung iba't ibang services po na pinoprovide po ng PCC. So, meron diyang 10 categories na mga services ang PCC. Pero hindi lamang po yan PCC, meron po kami mga katuwang na ahensya or mga grupo na siyang nagpo-provide po ng iba't ibang serbisyo po sa kanayunan. Una po ay artificial insemination or AI. Meron din pong bull entrustment, frozen buffalo semen distribution, dairy buffalo dispersal, technical assistance and extension, market and enterprise development assistance, visitor assistance, knowledge products, laboratory services, and training of technicians and farmers. Isa-isahin po natin yung mga yan. So, AI, I think familiar naman po lahat ng agriculturist po siguro, at saka mga veterinarians dito sa artificial insemination or sa Tagalog po ay yung artificial na pagpapalahi. So, ang AI po ay isang pamamaraan para mapadami po natin ang mga kalabaw na merong superior genetics, no? So, katuwang namin dito ang mga AI technicians. Merong mga LGU-based, meron din po mga village-based, at meron din po mga PCC technicians. Sa ngayon po, nasa 1,075 po ang active na technicians sa buong Pilipinas. So, ang ginagawa po nila ay patuloy na back-crossing or cross-breeding hanggang sa hindi bababa na 4 na generations po ng kalabaw, no? Para po maging source ng karne at gatas ang kalabaw. So, depende po sa lugar or sa community, nagre-range po ang bayad po, no, sa mga AI service from 300 to 1,000 pesos. Pero hindi natin alam ngayon kasi nagmahal nga po ang fuel, ano? Baka nagtaas na rin po ng service fee ang ating mga AI technicians. Alam naman po natin na kapag tumataas nga po ang fuel, lahat tataas po talaga. At pagdating naman po sa service na ito, usually ang LGU nagre-request po sa Philippine Carabao Center ng massive AI sa community. Nagtatagal po yan ng 3 to 7 days bago po makapag-respond po usually ang PCC kasi kailangan po syempre yung availability ng resources at yung schedule. Pag naman po farmer ang nag-request, within 30 minutes po nakakapag-respond po ang PCC. Lalo na kung kakilala po ng farmer, yung technician po ng PCC or ng LGU, direct ano lang po yan, messaging. Next po, kung meron tayong artificial, meron din po tayo syempre natural. Ang ginagamit po sa natural breeding ay yung bulugan. At ang PCC po ay usually nagpapahiram po ng bulugan sa mga communities po na marami ng babaeng kalabaw dun sa area at usually po hindi naaabot ng AI. At usually po ang nagre-request ng bulugan ay either yung LGU po or farmer. Tumatagal po yung request na yan bago po kami makapag-respond, mga 11.5 days. 11 at kalahating araw dahil syempre kailangan pong ma-evaluate ang nagre-request kung capable ba talaga na mag-alaga ng bulugan at syempre kailangan din po ng training or yung bull handlers training. Kailangan din po bago syempre ibigay yung ipahiram ang kalabaw, kailangan ng kontrata or memorandum of agreement na pipirmahan ng both parties. At kailangan din po syempre ng transportation permit kapag ipo-provide na po yung kalabaw doon sa recipient. Next po ay ang frozen buffalo semen distribution. Ang Philippine Carabao Center po ay meron kami tinatawag na
semen processing laboratories. Meron po sa Caranglan, Nueva Ecija, meron sa University of the Philippines, Los Baños, at meron po sa Central Mindanao University. So doon po sa mga laboratories na yon, kinokolekta at pinoproseso po yung mga semilya at dinadala po dito sa national headquarters dahil nandito po sa national headquarters dito sa Nueva Ecija ang Semen Bank, National Semen Bank. Dinadala po dito yan para sa sistematikong pagdidistribute ng semilya sa iba't ibang area sa ating bansa. At usually po ang nagre-request ng semilya sa amin dito sa Nueva Ecija ay syempre yung aming mga regional centers, ang LGU na kapartner namin, mga BIBAIT, ang Provincial Veterinary Office at iba pa pong mga interesado na ma-providean po ng semilya. Usually po yan mag-i-email lang sa amin or any form of formal communication. Within 55 minutes naman po ay nakakapag-respond po ang Philippine Carabao Center. Next po ay meron din pong mga individuals or mga grupo ng individuals na interesadong bumili ng genetically superior na kalabaw. Depende po sa availability, ito po ay based on first come, first serve basis. Ibig sabihin, kung sino yung unang nag-request, kung meron po available na animal doon sa aming institutional farm, sila po ay maaaring mapagbigyan, mapagbentahan ng animal, depende nga po sa availability at depende rin po sa capacity na magbayad ng interesadong party at depende rin po kung based on evaluation ay maaalagaan talaga na maayos yung kalabaw. So, usually nakakapag-respond po ang PCC kapag meron pong nag-signify ng interest. Usually mga 10.5 days po nakakapag-provide kami ng response. Para naman po dun sa walang kakayahang bumili ng superior, genetically superior animal, nakakapag-disperse din po ng babae naman na kalabaw ang Philippine Carabao Center. Pahiram din po ito, usually sa mga kooperatiba at asosasyon na qualified na mapahiraman ng kalabaw. So, ito rin po ay first come, first serve basis at depende po dun sa availability. Under po kasi ito ng Carabao Herd Build-Up Project po ng Philippine Carabao Center. So, kapag available yung pondo at merong nakitang qualified na kooperatiba at asosasyon, doon po unang ibinibigay itong serbisyong ito. At tumatagal po ito ng 33 days yung process. Dahil bukod sa ine-evaluate yung kalabaw, kailangan din po ma-evaluate yung capacity noong target recipient. At bukod po nga dyan, ay kailangan din po ng mga training yung target na recipient. Meron po kaming tinatawag na social preparation training, meron po technical training, at bukod po dyan ay may mga pinaprocess din po before ma-transfer yung kalabaw. Katulad ng kontrata, at yung transportation permit. Next po ay training of technicians and farmers. Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Actually, meron pong on-site and off-site. So, kapag on-site, face-to-face, although sa panahon ngayon, medyo nililimitahan namin kasi alam naman natin na medyo mataas yung presyo ng fuel. Kaya nababagay nga po ang webinar ngayon. Ito ay mas matipid at mas practical. So usually ang areas po na pinoprovide ng PCC when it comes to training ay animal reproduction, animal nutrition, animal health, forage production, cooperative development, dairy production, processing, and marketing. So kapag nag-request po kayo, usually nakakapag-respond po kami within 2 to 7 days. Siyempre, tinitingnan po namin ang availability, hindi lang ng resource person, but also yung other resources na kailangan for the training. Ito po ay yung tinatawag nating off-site or online webinar. So, katulad po ng ginagawa natin ngayon,
So, usually, meron niyang kuminsan by invitation. Usually naman, meron pong nagre-request talaga na mga gusto nilang training na pagdaanan. So, kapag kayo po ay nag-request sa PCC, usually nagtatagal din po yan ng 3 days dahil tinitingnan rin po namin yung schedule and availability of resources. Next po ay technical assistance and extension. So, bukod dun sa mga formal trainings, nagkakaroon din po ang PCC ng pagbisita, no, sa mga community. Usually, ito yung mga mentoring and coaching kapag bumibisita po sa mga kooperatiba at association at individual farmers, free of charge. So, bukod dun sa voluntarily ang aming mga field technician at mga SIPAD coordinators ay bumibisita po sa mga assisted na, pwede rin pong mag-request sa PCC kung biglaan meron po kayong gustong i-consult, pwede nyo pong sabihan ang Philippine Carabao Center at within 1 day naman po ay nakakapag-respond po kami. Next po, ang PCC po, meron po kami mga laboratories sa aming mga regional centers. Meron po kami microlab. Medyo limited nga lang po ngayon kasi depende po dun sa availability ng mga supplies. Meron po mga regional centers na capable na po mag-analyze ng gatas. So, sa regional centers, gatas pa lang po. Pero dito sa national headquarters, bukod sa gatas, nag-a-analyze na rin po kami ng feeds and forage samples and also fecal and blood samples. So, pag gatas kasi, pag sa regional center po yan, tinitingnan yung quality. Siyempre, kung nagko-confirm ba sa compliance to the FDA standards. Dito naman po sa national headquarters, capacitated na po yung laboratory dito for milk fat percentage, milk protein percentage, lactose, total solids, and somatic cell count analysis. Pagdating naman po sa mga feeds and forage samples, usually ang tinitingnan po dito ay yung dry matter and moisture content and also the nutrient and mineral content. Sa pagdating naman po sa animal health, of course, yung aming laboratory ay ginagamit particularly para maiwasan syempre yung disease outbreak. Ginagamit din po ito for research purposes. So usually mga parasitological testing, hematological testing, serological testing, molecular testing, and conventional microbiological testing. Ito naman po ay yung mga IEC materials, no, or knowledge products. Meron po kaming mga printed and meron din po mga soft copies. Pag mga soft copies, madali lang po itong ma-access kasi karamihan ng aming knowledge products nasa website na po ng Philippine Carabao Center. So, bisitahin nyo lang po yung website at meron na pong mga available na knowledge products doon. Pero kung gusto niyo po ng printed copy, depende po sa availability, pwede po kayong sumulat sa Philippine Carabao Center at makakapag-respond naman po kami within 1 day. Ito po, tumatanggap rin po kami ng mga bisita, no? Meron po kaming Visitors Assistance Officer under the Knowledge Management Division na nagre-receive po ng mga bisita. So aside from a 10-minute orientation about the PCC, its programs and services, tinutour din po yung mga bisita para makita nila yung whole dairy Carabao value chain. So, dinadala po sa gene pool, sa milking parlor, sa milk processing plant, and the milk creme. And bukod po dyan, meron din po kami tinatawag na virtual facility tour. Nandun din po yun sa aming official website. So, kahit hindi po kayo pumunta in person, pwede niyo po makita yung iba't ibang facilities ng Philippine Carabao Center. Next po, usually po kapag meron na pong dumadami na yung gatas at yung karne, yung mga farmers, cooperatives, and associations po ay nagre-request na po sa PCC. Paano ba mag-branding? Paano ang dapat na design ng logo? Ano ba ang tamang pagpepresyo?
at paano ba tingnan kung kumikita ba talaga ang negosyo. So meron pong assistance na binibigay ang PCC para po dito sa iba't ibang serbisyong ito. Pero kung minsan po, syempre nakikipagtulungan din kami sa Department of Trade and Industry and the DA-AMAS kasi may mga capacity rin po sila to assist farmers and cooperatives when it comes to branding and logo development. And then, meron pong mga cooperatives, farmers association na nakikipag-ugnayan din po sa Philippine Carabao Center kapag gusto po nilang mag-loan o maka-access ng credit sa Land Bank, sa ACTC or other financial institutions. Yung mga yun po kasi nagre-require ng business proposal or project proposal. So, ang PCC po ay nag-a-assist din po sa mga farmers, cooperatives and associations when it comes to the preparation of business proposal. So, usually po, mga 1 to 30 days naman po yan. Kasi, syempre, aalamin po namin yung detalye about your business at ano ba yung plano po ninyo. So, yun lamang po. Ang PCC po ay merong sa kasalukuyan 12 regional centers pero under AIDCA, magiging 14 na po ang aming regional centers. Meron pong madadagdag na 2. Bukod pa po yan sa aming National Impact Zone na directly nagbibigay ng serbisyo sa Nueva Ecija. Sa Region 1 po, meron kaming PCC at Mariano Marcos University, State University, or PCC at MMSU. Meron kaming PCC at Don Mariano Marcos Memorial State University or PCC at DIMSU. Sa Region 2 naman, PCC at Cagayan State University or PCC at CSU. Sa Central Luzon, except sa Nueva Ecija, other provinces ina-assist nila ang PCC at Central Luzon State University. For Regions 4A, 4B, and 5, meron po kaming PCC at University of the Philippines, Los Baños or PCC at UPLB. Pero madadagdagan nga po ng isa sa Region 5, ang PCC at Sibiswa or PCC at Central Bicol State University for Agriculture. And then, sa Visayas naman po, meron pong PCC at WVSU or West Visayas State University, PCC at VSU, PCC at Visayas State University, PCC at La Carlota State, Stock Farm or PCC at LCSF, PCC at Ubay Stock Farm. And then sa Mindanao naman po, meron 3 pero madadagdagan ng isa. So meron kaming PCC at Mindanao Livestock Production Center for Complex, MLPC. And then PCC at Central Mindanao University, PCC at University of Southern Mindanao. And yung isa po na madadagdag ay PCC at Caraga State University or PCC at CARSU. So, yan po, lahat po ng yan nagbibigay po ng services at ini-implement po nila ang programa ng PCC sa kanya-kanyang coverage area. So, yan lamang po at maraming salamat po.